Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-5 linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. 5 linggo na tayo na nagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, at kung atin pong tatahakin o babaybayin ang mga linggong ito, ang tagpo natin ay isang mensahe na aalis na, isang mensahe ng pamamaalam na. Bagamat nung sa mga simula nagpaalam na si Kristo na sinabing malapit na ang kanyang paghihirap, pagpapakasakit, pagkamatay, pero muli siyang mabubuhay. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Konting panahon na lamang ninyo akong makakasama o makikita." So ngayon naman ay sa diwa ng kanyang muling pagkabuhay, at 2 linggo, 1 linggo ay aakyat na siya sa langit. Tuluyan ng hindi makikita
physically si Kristo. Kaya sabi nga niya no, sa huling bahagi, ako'y pupunta na sa aking Ama. So nasaan ba ang Ama? Naroroon sa langit. Kaya kung yung ating pong ebanghelyo ngayon ay sisimulan din natin mula sa dulo hanggang sa umpisa na pabaliktad. So aalis na si Kristo, pupunta na sa Ama. At ninanais o tinatanong ni Felipe, ipakita mo sa amin ang Ama, masisiyahan na kami. Ganon din naman, no, si Tomas na sinasabing, paano po, saan ang daan? Paano kami makapupunta doon sa lugar ng iyong Ama? At muli, sinabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At tandaan niyo po, ang mensaheng ito, bagamat pamamaalam, ito ay may kalakip ding pangako na tayo po ay kanyang babalikan at kukunin para dalhin sa tahanan ng kanyang Ama. Kaya sa simula, sinabi ni Kristo, huwag kayong mabalisa. Manalig lang kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin. Sabihin niyo nga po, huwag mabalisa. So, kamusta ang inyong tulog? Natulog ba kayong balisa? Tapos gumising ng balisa. May naitutulong ba? May naitulong ba sa mga iniisip ninyo, sa mga problema ninyo, ang pagiging balisa? Kasi, no, sabi, huwag mabalisa, manalig lang. At yan yung isang very challenging na ipagawa sa tao. Yung huwag mabalisa, tapos manalig. Nababalisa tayo, at lalo tayong nawawalan ng pananalig. Paano na tayo? Kaya kadalasan dumidiskarte na tayo sa sarili natin paraan. Kapag napangunahan na tayo ng takot dahil sa mga ikinababalisa o pinoproblema natin, kung saan-saan at anong paraan na ang ating ginagawa, nakadalasan lumalabag na tayo sa pinag-uutos ng Diyos. Pakisabi nga ulit sa katabi, huwag ka nang mabalisa. Anong kasunod niyan? Anong sabi dito? Huwag ka nang mabalisa. Tandaan mo ha, huwag ka nang mabalisa. Kukunin ka na ni Lord. Diba? Ang sabi naman dito, huwag kayong mabalisa. Ibig sabihin, diba, enjoy mo naman ang buhay mo. May sakit ka, wala ka nang magagawa dyan. May mga sakit na pag sinabi ng doktor, wala na po tayong magagawa. O anong dapat gawin? Ilang oras na lang ba? Ilang araw na lang ba? Ilang taon na lang ba ang ilalagi mo dito sa mundo? O bakit ka pa magpapakabalisa? Bakit di mo na lang i-enjoy ang buhay? Bakit di ka na lang magsimba? Bakit di ka na lang magdasal ng todo-todo? Kasi nung panahon na ikaw ay nasa kalakasan pa, wala kang tigil sa kakatrabaho, wala kang tigil sa kung ano man mga pinaggagawa natin, o ngayon, binibigyan pa tayo ng pagkakataon. Kaya nga sabi ni Kristo, sandali lang, aalis lang ako, ipaghahanda ko kayo ng silid. Doon sa tahanan ng aking Ama, maraming silid. Ipaghahanda ko kayo. Di ba? Parang napakaganda na, ay salamat naman, mayroong naghahanda para sa akin. Salamat naman at mayroong namang nakakaisip sa akin. Kasi lagi na lang ikaw, di ba? Ikaw na lang na ikaw. Ikaw na nag-provide, ikaw na ang gumastos, pati nga kuryente ng mga 4-piece, ikaw na nagbabayad, di ba? O malapit nang matapos, okay, sandali na lang. Inaayos, pinagaganda yung silid para sa atin. Di ba? Dapat ma-excite ka. Dapat manabik ka doon.
Hindi ka dapat matakot. Sabi ni Kristo, manalig ka lang. Kasi baka, di ba, pinaganda tayo ng silid, hindi natin magagamit. Kasi kung saan-saan tayo nagpunta, kung saan-saan tayo nagtiwala, o kung kani-kanino tayo nagtiwala, imbis na sa Diyos. Yung pinagtitiwalaan natin, hindi makapag-provide, hindi makakapagbigay sa atin ng pabahay. Pero si Kristo, sinasabi na ngayon, eto, may pabahay para sa atin doon sa inaasikaso lang niya. Pero sa ngayon, habang hinihintay natin matapos yon, habang hinihintay natin ang kanyang muling pagdating o pagbabalik, ayus-ayusin natin ang ating disposisyon sa buhay. Gusto nyo naman kadalasan sa inyo, no? Gusto nyo pa namang mabuhay ng mahaba, ng matagal. Pag sinabi ba, pag tinanong ka ni Kristo, ilang taon pa gusto mo? Sige nga, ilang taon pa ang gusto mo? Uy. Ilang taon pa? 5 years, 10 years pa ba? Sige na, malay nyo, di ba? Ipagkaloob sa inyo, 50 years pa. Pero kung ganyan ang gusto natin, gusto pa natin mabuhay na matagal, itigil na natin yung mga pagrarally-rally. Itigil na natin yung mga pag-aaway-away. Kasi sayang naman kung nabubuhay tayo, pero lagi naman tayong galit. Nabubuhay nga tayo, pero lagi naman tayong may kaaway. Para saan pa? Yung gusto natin, Lord, mahabang buhay pa. Kasi marami pa pong 4Ps ang umaasa sa amin. Huwag kayong magreklamo. Ilang presidente pa ba ang gusto ninyong maranasan? Ilang corrupt official pa ba ang gusto mong iboto? Kaya kalmahan lang natin. Di ba? Parang, huwag kayong mabalisa. Sayang Marami nga ang pag dumalaw ka sa mga ospital ngayon, marami ang talagang nagsusumikap na makalabas na ng ospital. Kasi matagal na silang nasa ospital. Pero ikaw, nandito ka sa labas, pero ayaw mo namang ayus-ayusin ang buhay. Ayaw mo namang maging mas masaya, na kaya naman, pwede naman. May mga bagay lang talaga na nangyayari sa buhay natin na kailangan mo lang talagang tanggapin para mas maging maayos na ang iyong buhay. So muli ang mensahe ni Kristo, tandaan natin mabuti, pinaghahanda tayo ng silid, pag okay na yon, babalik siya at kukunin tayo. So hindi pananakot at hindi tayo dapat matakot, kundi dapat tayong maghanda at maging excited sa kanyang pagbabalik sa atin. Amen?